Ano naman kung nanganak ka na, ang babaeng iyon, ay hindi nararapat na tumapak sa pinto ng pamilya C. Turuan niyo siya ng leksyon. Opo, matandang ginang. Isang babaeng galing sa kulungan ay nangangarap pang mapabilang sa pamilya ng pamilya C. Tumingin ka muna sa salamin. Galing sa kulungan? Mabait na anak. Kung gusto mong mabuhay ang dalawa mong anak, sumunod ka at magpakulong kapalit ko. Para mailigtas ang dalawa kong anak, tiniis ko ang 6 na taon sa loob ng kulungan. Pero ngayong kasama ko na ang mga anak ko, wala nang sinumang pwedeng umapi sa akin. Masyado nang nangingialam ang matandang ginang. Firefox, Sektang Xuanyi. Nanyi, ang sektang Xuanyi ay ang lihim na manuskrito ng manggagamot na ghost ang kailangan. Hanggat buhay ka, hindi mapuputol ang lahi ng mga manggagamot. Bilis, umalis ka na! Ma! Sinong nagpadala sa iyo? Sino ang pinuno ninyo? 6 na taon akong nakulong, lahat ng uri ng tao doon ay nakita ko na. Kung hindi ka magsasalita, marami akong paraan para mapilitan ka. Tinapos na siya. Habulin sila. Huwag na nating habulin. Hindi rin sila magsasalita. Mohan, ang sektang Xuanyi ang siya ring dahilan kaya nawala ang mama ko. Akala ko ay matagal na silang naglaho. Hindi ko inakalang nagtatago pala sila sa imperyo. At may kinalaman pa sila sa pamilya C. May balita na, mula sa pangunahing pamilya sa imperyo, inuutusan ako ng matandang ginang na isama ka pabalik sa mansyon nila. Para ba personal akong turuan ng leksyon? Pwedeng hindi ka pumunta, kaya ko silang pigilan. Hindi. Gusto kong pumunta. Matandang ginang si, sabi ng taong pinadala ko para mag-imbestiga. Napakahusay sa pakikipaglaban ni Nanyi, baka mahirap siyang harapin. Huwag kang mag-alala, pinatawag ko na siya pabalik sa mansyon. Basta't pumasok siya sa pintuan ng pamilya C, susunod siya sa gusto ko, at hindi siya makakapalag. May sandaang paraan ako, para kusa siyang lumayas sa pamilya C. Paano po ang posisyon bilang young madam? Waner, huwag kang magmadali. Kapag napalayas na siya, ang posisyong ito sa pamilya C. Bukod sa iyo na aming tagapagmana ng Ghost Doctor, sino pa ba ang may karapatang maupo rito? Si matandang ginang si talaga ang pinakamahal kay One Air. Aalagaan po kayong mabuti ni One Air para makita ni Kuya Mohan kung sino ang tunay na makakatulong sa kanya. Mami, kapag inapik ka ng mga masasamang taong iyan, sisigaw ako ng malakas para humingi ng tulong, para malaman ng lahat na inaapi nila si Mami. Isip bata, Mommy, tutulungan kitang tumawag sa 911 para hulihin sila ng mga pulis. Narito si Mommy. Hindi nyo na kailangang makialam. Makinig na lang kayo. Utos ni matandang ginang si, kung gusto mong pumasok sa pintong ito, lumuhod ka at gumapang sa ibabaw ng uling. Pati ang 2 mong anak na walang kinikilalang ama, karapat-dapat bang tumapak sa pamilya C? Hindi ako luluhod, at lalong hindi luluhod ang mga anak ko. Ayaw mong lumuhod? Mga tao, hawakan siya. Sabi ni Mami, kapag may apoy dapat itong patayin agad. Ang mukha ko. Wala akong makita, tulungan niyo ako. Hulihin niyo ang batang iyan na walang galang. Matandang ginang si, masyadong marami naman ang mga patakaran nyo. Nanyi, humanda ka sa akin. Ang ganda ng pinag-aralan mo, hindi ka pa man nakakatapak dito. Nagagawa mo ng gumamit ng masamang balak laban sa mga nakatatanda. Sa tingin ko sa pamilya sina ito, hindi pwedeng manatili ang mga gaya ninyong walang galang na mga nilalang. Matandang ginang si, nais ko lang pong magtanong, kung hinarang ka na sa pinto at hinihiya, ang hindi ba paglaban ang tinatawag na may pinag-aralan? Kung ito po ang patakaran ng pamilya si, talagang natuto na ako ngayong araw. Sige, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Nabalitaan kong marunong ka sa panggagamot. 6 na buwan, nang nakahiga sa kama ang ikalawang anak ko, kahit ang mga sikat na doktor sa kabisera ay walang magawa. Dahil mukhang ang galing mo naman, kung mapapagaling mo siya, may silbi ka pala. Kapag hindi, ihanda mo ang mga gamit mo, umalis ka na agad. Sige, dalhin mo ako sa kaniya. Gulo-gulo ang pulso niya. Hindi ito sakit, kundi nalason siya. At ang lason na ito ang Duan Hunsan ng sektang Xuanyi. Katulad ng lason na tumapos sa buhay ng nanay ko noon. Anong balita? Kung hindi mo kaya, aminin mo na agad. Hindi nga simple ang sakit na ito.
Hindi sapat ang kakayahan ng mga kinuha niyo noon. Bigyan niyo ako ng 3 araw. 3 araw? Sige. Kapag hindi mo siya napagaling pagkatapos ng 3 araw, lumayas ka ng malayo rito. Anong nakita mo? Hindi siya may sakit. Nalason siya. Duan Hunsan, parehong lason na pumatay sa nanay ko noon. Nitong nakaraang 6 na buwan, may patuloy na naglalagay ng lason sa kaniya. Kailangan kong malaman, nitong mga nakaraang araw, sino ang namamahala sa paggamot sa kaniya? Si Linwan po. Bilang tagapagmana ng Ghost Doctor, siya ang palaging sumusuri kay Tito. Tagapagmana ng Ghost Doctor? Kakaiba ito. Mukhang may taong kanina pa nagbabantay sa kwartong ito. Kayo po siguro si Ate Nanyi? Matagal na kitang gustong makilala. Ako si Linwan, at nitong 6 na buwan, ako ang nag-aalaga kay Tito. Ate Nanyi, pinapunta ka rito ni Matandang Ginangsi para tingnan ang sakit ni ikalawang tiyo. Siguradong gusto niya lang ng isa pang opinyon. Pero ang sakit ni ikalawang tiyo ay matagal ko nang ginagamot. At sina Matandang Ginangsi at Kuya Mohan ay may tiwala sa akin. Dahil narito na si Ate Nanyi, ituturing kitang panauhin. Pero pagdating sa mga gamot at reseta, hayaan mo na lang akong doktor niya ang mag-asikaso. Matandang Ginangsi, kanina pa po kayo nakatayo rito. Pagod na po ang inyong mga binti. Papasamahan ko po kayo sa katulong para makapagpahinga. Ako na po ang bahala kay ikalawang tiyo. Huwag na po kayong mag-alala. Sige. Mohan, sumunod ka sa akin sa labas. May mga itatanong ako sa iyo. Nanyi, pinapayuhan kita na kilalanin mo ang iyong kinalalagyan. Napili na ako ni Matandang Ginangsi para pakasalan si Mohan, at ikaw na isang kriminal na may kasamang bata. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Anong amoy iyan sa katawan mo? Pabango lang ito. Ano bang pakialam mo? Hindi iyan pabango. Ito ang mitsa ng kamandag. Para manatiling mabisa ang lason, kailangan gamitin ang mitsa kada 3 araw para tumalab ito. Tuwing dumarating ka para manggamot, laging may dala ang katawan mo ng amoy na ito, hindi ba? Hindi mo siya pinapagaling. Dinadagdagan mo ang lason sa kanya. Hinahayaan mo siyang magdusa ng buhay para hindi ka iwanan ni Matandang Ginangsi at para manatili ang posisyon mo sa pamilya si. Nagsisinungaling ka. Anong alam ng isang kriminal na tulad mo? Ang luhod na ito ay para kay ikalawang tiyo. Kapag nahuli pa kitang may ginagawang masama, hindi kita mapapatawad. Maghintay ka. Isusumbong kita ngayon din kay Matandang Ginangsi. Sige, gawin mo. Tamang-tama. Sasabihin ko rin sa kanya ang tungkol sa palihim mong paglason kay ikalawang tiyo. Mas mabuting palakihin mo pa ang gulo. Ikaw, Anong ikaw? Umalis ka na. Narinig ko ang lahat. Sigurado ka bang siya iyon? Habang nasa klinik kanina, sa loob ng file cabinet, 3 buwan lang ng mga record ang naroon. Inilipat na ang lahat ng nauna. Na-check na ito ni si Mohan. Nakatago ito sa lumang mansyon, sa sikretong taguan sa loob ng silid aklatan. Ang unang reseta mula 6 na buwan na ang nakalipas ay kaparehong-kapareho ng formula ng sektang Xuanyi sa lahat ng aspeto. Hindi ito panggamot. Dahil sa simula pa lang, nilalason na nila siya. Ang gaka, bakit nakabukas ang ilaw sa silid aklatan? Sinong nandoon? Multo. Ang 2 batang ito, tinulungan talaga nila ako. Nanyi, kagabi ang 2 mong anak ay nanggulo sa buong mansyon. Anong klaseng gawi iyan? Ang katulong hanggang ngayon ay hindi pa rin kumakalma. Dahil sa pananakot nyo, kung walang paliwanag dito, hindi na kayo makakatapak pa sa pamilya. May multo. Na kulay berde. Nagambalan niyo ang matatanda kagabi, kaya dapat lang na humingi kayo ng paumanhin. Lola, naging makulit lang po kami. Nakaabala po kami sa mansyon. Pasensya na po. Lola, gusto lang po naming itest ang bagong laruan. Hindi po namin sinasadya. Huwag na po kayong magalit. Sa gitna ng gabi, 2 6 na taong gulang na bata, gumagamit ng drone pati na ng glow-in-the-dark na pintura at nakaiwas pa sa mga guard. Matandang Ginangsi, na walang nagturo sa kanila. Hindi ako naniniwala. Tama ang sinabi ni Linwan Nanyi, may galit ka sa akin. Kaya sinadya mong paglaruin ang anak mo para manggulo sa pamilya si mga tauhan. Ilabas si Nanyi, parusahan siya ayon sa batas ng pamilya. 20 hagupit.
Bakit nakatayo lang kayo dyan? Tingnan natin kung sinong mangangahas na hawakan siya. Matandang ginang si, nagkakatuwaan lang ang mga bata, bakit kailangang palakihin pa ito ng ganito? Mohan, para lang sa babaeng ito, ay nagagawa mo ng suwayin ang mga batas ng pamilya Si. Wala siyang modo, masama ang impluensya niya sa mga apo ko. Kung hindi ito maayos ngayon, ay wala ng lugar sa pamilya. Si ang babaeng iyan! Ano pang tinitingnan nyo? Kumilos kayo. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang humawak sa kanya. Matandang ginang si, huwag po kayong masyadong magalit. Dahil sa ganitong bagay, hindi po sulit na masira ang inyong kalusugan. Masyadong maraming pinagdaanan si Ate Nanyi sa labas, kaya natural lang na maging matigas ang ulo niya. Paano niya naman maiintindihan ang mga batas ng ating pamilya Si? Ako pa ang walang alam sa batas? Ikaw na isang pekeng doktor na naglagay sa aking tiyuhin sa bingit ng kapahamakan? Iyon ba ang sinasabi mong batas ng pamilya Si? Ate Nanyi, ako. Sinusubukan lang kitang ipagtanggol, bakit ako ang inaatake mo? Matandang ginang Si, binigay ko ang lahat para sa pamilya Si. Pero nagagawa niya akong hiyain ng ganito. Hindi lang ito sampal sa pagkatao ko, kundi sampal din sa dangal ng pamilya Si. Napakawalang hiya mong babae ka. Hindi mo na nga inaamin ang pagkakamali mo. Nagagawa mo pang magsinungaling sa harap ko. Ngayon, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, ano na lang ang matitirang respeto sa pamilya Si? Mga tauhan, gamitin ang batas ng pamilya. Matandang ginang Si, isan tabi muna natin ang batas ng pamilya. Gusto ko lang tanungin si Binibining Linwan, kagabi sa ganap na alas 12:45, pumunta ka ba sa silid ng aking tiyuhin? Nag-iwan ako ng marka sa pulso ng aking tiyuhin. May humawak sa kanya kagabi, at may nakita akong bagong bakas ng karayom. Ikaw? Hindi ito maganda. Ang pangalawang amo nasusuka ng dugo. Lauer, gising na. Lalong lumalala ang kalagayan niya. Hindi ko na ito makontrol. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hinawakan mo siya kahapon. Ikaw ang may kasalanan nito. Matandang ginang Si, tingnan niyo po ng mabuti. Lalong tumindi ang lason sa katawan niya. May nagdagdag ng lason sa kanya. Nagsisinungaling ka. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang saktan pa ang pangalawang tiyuhin. Mga bodyguard, kaladkarin niyo siya palabas. Subukan niyo lang siyang hawakan. Sino mang magtangkang lumapit sa kanya ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayo. Napindot ko na ang emergency button. Sino mang humawak sa mami ko, tatawag agad ako sa 911. Ako rin, kapag lumapit kayo, i-spray ko to sa mga mukha nyo. Kung gusto mong mapalaya sa pamilya Si, sige, subukan mong lumapit pa. Narinig niyo ba yon? Napakabangis ng daddy ko. Sumusobra na kayo. Lahat kayo. Ano ang pinakain mo sa kanya? Gamot para pahabain ang buhay niya. Pagkatapos itusok ang huling karayom na ito, alinman sa magigising siya o mawawala na siya, tumahimik kayong lahat. Nanyi, itigil mo yan. Kapag ang iyong pangalawang tiyuhin ay may mangyaring hindi maganda, hindi kita mapapatawad. Huwag kayong mag-alala. Kung mawala man siya, sasama na rin ako sa kanya. Ang teknik ng kanyang karayom ay ang mismong itinuro ng aking guro na matagal na naming hinahanap na teknik sa pagselyo ng acupoint ng Ghost Doctor. Paano niya nalaman? Hinding-hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Bumababa pa rin ang mga numero, gumagawa lang siya ng kung ano-ano. Matandang ginang Si, bilis, pigilan mo siya, papahamak niya si ikalawang tiyo. Ano ang nangyayari? Wala kang silbi. Mga bodyguard, ilayo niyo siya sa akin. Huling pagkakataon na ito, kung hindi ka pa magigising, iisipin ko na lang na ang sakit na iyan ay gusto mo talagang manatili sa iyo, at sa oras na iyon, ako na mismo ang tatapos sa iyo. Bilis, pigilan niyo siya. Gusto niyang tapusin si ikalawang tiyo. Lauer, gising ka na.
Lauer, nahirapan ka ng husto. Matandang ginang, ang itinurok ko na karayom na pampahaba ng buhay kanina ay nagkabisa na rin sa wakas. Hindi makapagsalita si pangalawang tito. Ang sakit ni pangalawang tito ay ang tagapagmana lang ng ghost doctor ang makakagamot ng tuluyan. Ang ginawa ni Nanyi kanina ay suwerte lang talaga. Kung hahayaan pa natin siyang magturok ng basta-basta, mawawala na ang buhay ni pangalawang tito. Nanyi, narinig mo ba? Si Linwan ang kinikilalang tagapagmana ng ghost doctor ni Pamilya C. Isa kang hamak na probinsyana. Nakatsamba ka lang ng isang beses. At may gana ka pang manatili dito para magmayabang? Umalis ka na dito, ngayon din. Paalisin? Kapag wala ang karayom ko na pumipigil dito, sa hating gabi, babalik ang sakit niya ng mas malala at sa loob lang ng isang oras ay tuluyan na siyang mawawala. Matandang ginang, sigurado ka bang gusto mo akong paalisin? Walang galaang. May gana ka pang hilingin na mawala si pangalawang tito. Mga tao, palabasin ang salot na ito. Tingnan natin kung makakaya pa niyang magsalita ng mga kasinungalingan dito. Sino ang may gawa nito? Mohan? Balak mo rin bang sumama sa kanya sa pagre-rebelde? Lauer, Mag-ingat ka. Gusto mo bang mawala? Hindi iyan magiging ganoon kadali. Hindi bodyguard ng Pamilya C ang taong ito. Chineke ko na ang listahan ng mga security at wala siya doon. May malaking problema sa security system. Hawak ko ang security ng grupo pero ang network ng lumang mansyon ay lumang system pa na ginawa 20 taon na ang nakalilipas, hindi ko pa ito lubos na naiintindihan. Matandang Jinangsi, nakikita niyo na po ba ng malinaw? Ang taong ito ay nakapuslit lang dito, isang kriminal na gustong tapusin ang anak niyo. Dahil gising na si ikalawang tiyo, may nalaman siya na hindi niya dapat malaman, kaya may ilang taong hindi na mapakali. ano? Sino ang mga taong iyon? Ang taong nanakit sa anak niyo ay kabilang sa grupo na nanakit din sa nanay ko. Palagi ninyong sinasabi ang tungkol sa mga panuntunan at dangal ng Pamilya C, pero sa huli, maging ang mga taong pinapakain niyo sa loob ng bahay niyo ay hindi niyo na makilala. Nagpapasok kayo ng masasamang tao habang nagmamagaling pa kayo. Matandang Ginangsi, ito ang sinasabi niyo na ipinagmamalaki ninyong Pamilya C. Sa ganitong magulong lugar, mas mabuti pang umalis na lang ako. Hindi mo na ba iimbestigahan ang nangyari kay ikalawang tiyo? Sandali. 1, 2, 3. Nanyi, huwag kang umalis ikaw. Hindi ka pwedeng umalis. Nanyi, ang buhay ng Pamilya C at Lauer, pati na ang mga sikreto sa likod nito, pakiusap, manatili ka rito para malaman ang katotohanan. Sige, pero simula ngayong araw, ang paggamot kay ikalawang tiyo, ang mga gamot, at ang mga taong papasok at lalabas, lahat ay dadaan sa akin. Kapag may nakialam pa, aalis ako agad. Masusunod po. Ma, ang mga taong nanakit sa inyo, nahanap ko na sila. Simula ngayong araw, isa-isa ko silang pagbabayarin. Nailigtas niya si ikalawang tiyo at nabigurin ang pinadala nating tao. Master, kung hindi pa kayo kikilos, ang tungkol sa ginawang eksperimento sa tao noon ay hindi na maitatago pa. Mga walang kwenta! Alamin nyo ang lahat tungkol sa pagkatao ng babaeng iyon. Linya ng Ghost Doctor, hindi na dapat may natitira pang buhay sa kanila. Matandang Ginangsi, Miss Nan, napalitan na ang lahat ng gamot ni ikalawang amo sa kwarto, pati na ang kaniyang mga tagapag-alaga. Ang mga taong iniwan ni Miss Lin ay wala nang natira kahit isa po. Mabilis pala siyang kumilos. Matandang Ginangsi, uminom po muna kayo ng soup. Kasalanan po ito ni Warner at wala akong silbi, kaya kayo nakakaranas ng ganitong hirap. Kagigising lang ni pangalawa kagabi, pero may nakapasok na agad para patahimikin siya. Dapat na talagang imbestigahan ang Pamilya C na ito. Matandang Ginangsi, dapat nga pong imbestigahan, pero si ate na niyo po, pagkapasok pa lang ay kinuha na ang kapangyarihan. Pati mga tao niyo ay nagawa niyang palitan. Ngayon ay sa kwarto ni ikalawang tiyo, paano naman bukas? Ang buong Pamilya C ay mapapasailalim na ba sa kaniya? Subukan lang niya. Hindi mahalaga kung mapalaya si Juan Air.
Ang ikinakatakot ko lang ay gamitin niya ang paggamot para guluhin ang pamilya Si ng husto. Matandang ginang Si, gusto ni One Air na manatili para bantayan siya para sa inyo. Sige, manatili ka sa tabi ko. Kapag nagtangka siyang gumawa ng masama, hindi ko siya mapapatawad. Naiintindihan po ni One Air. Maayos na ang tibok ng kaniyang puso. Kahit na may pinsala sa lalamunan, hindi dapat na kahit anong tunog ay hindi niya mailabas. Karayom na pampasara ng lalamunan? Karayom na pampasara ng lalamunan? Dahil hindi nila siya natapos, ginamitan nila ng karayom na pampasara ng lalamunan para busalan ang kaniyang bibig. Napakasamang gawain. Nang pumasok ang kriminal kagabi, nagkaroon ng kaguluhan sa kwarto, may sinamantala ang pagkakataon. Oo. At ang karayom na ito ay nakatusok sa ugat sa utak. Kapag sa pilitang binunot, ay mawawala na si ikalawang tiyo. Ilak ang lahat ng record ng mga pumasok at lumabas kagabi. Ang CCTV sa kwarto, sa botika, sa gilid na pinto, at sa likod bahay, dapat ay kumpleto ang lahat. Lahat ng lumapit kay ikalawang tiyo kagabi ay dapat imbestigahan. Ang teknik na ito ay mas mahusay kaysa kay Linwan. Siguradong may naguutos sa kanya. Si Linwan ay ginagamit lang bilang panggulo sa harap. Ngayong araw ko lang hinawakan ang kwarto at naharangan ng kanilang plano. Para protektahan ang sarili ni Linwan, siguradong gagawa siya ng desperadong hakbang. Mami, may nakita po akong masamang tao na palihim na pumasok sa malaking botika. Sa botika, May dala siyang itim na tela. Napakaduda ng kanyang kilos. Halatang hindi mabuting tao. Tara, tingnan natin kung ano ang binabalak nila. Ginalaw nga ng kung sino ang lalagyan ng gamot. Mommy, ang masamang tao kanina ay naghalungkat dito. Pinapalitan ang mga dekalidad na gamot ng mababang uri at may hinalo pa silang pampagana sa nakatagong lason. Gusto nila akong bitagin, pero hindi iyon magiging madali. Matandang ginang Si, dahan-dahan lang po. Nabalitaan ko po sa mga katulong na pumasok si Nanyi sa malaking botika, pribadong lugar ito, nang walang pahintulot nyo, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok. Balak ko sanang maghintay kapag nakuha na ni Nanyi ang gamot at doon ko siya sisingilin sa ospital. Hindi ko akalaing siya na mismo ang kusang lalapit. Ate Nanyi, anong ginagawa mo sa harap ng lalagyan ng gamot? Pinaghahawakan mo ang mga gamot na ito. Nanyi, pinapunta kita para gamutin ang pangalawa, hindi para manggulo dito sa botika ni Pamilya Si. Matandang ginang Si, ang lahat ng ito ay mga pambihirang gamot para madugtungan ang buhay ni Tio, na kahit ang mga katulong ay kailangang irehistro bago mahawakan. Pagdating ni Ate Nanyi, basta-basta na lang niyang ginalaw ang lalagyan. Ano kung masira ang bisa ng gamot, ano na ang mangyayari kay Tio? Ate Nanyi, kung hindi mo alam ang tungkol sa mga gamot ni Imperial na kabisera, maaari kang magtanong sa akin. Pero ang pagpasok mo ng mag-isa sa botika, at kung maantala ang paggaling ni Tio, kaya mo bang panagutan ng responsibilidad na ito? pagpasok namin, may gumalaw na sa lalagyan ng mga gamot. Walang ginawang masama si Nanyi. Kuya Mohan, bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Siya lang ang tanging humawak sa gamot sa loob ng botikang ito. Kaya mas dapat itong imbestigahan, imbes na magmadali kang isisi sa kanya ang lahat. Dahil pinipilit mong wala akong alam sa gamot, edi ikaw na itong tinatawag na tagapagmana ng Ghost Doctor. Sa harap mismo ni Matandang Ginang Si, tukuyin mo kung ano ito. Bakit hindi ko matutukoy ito? Isa itong tian ng Shing gamot para sa hika at ubo ni Tio. Ang ordinaryong gamot na ito. Ano ang gusto mong patunayan dito? Gamot? Bakit ito naging itim? Isa itong Hongnanshin na binabad sa katas ng Wuto, hindi ito isang gamot, kundi isa itong lason para bumilis ang epekto ng nakamamatay na karayom. Lason at gamot hindi mo mapag-iba. Tapos nagkukunwari ka pang maging tagapagmana ng Ghost Doctor. One Air, Matandang Ginang Si, alam ko naman ang pagkakaiba sa pagitan ng Hong Nanxing at Tian Nanxing. Kung alam mo pala ang pagkakaiba, bakit hindi ka nagsalita kanina? Hindi mo ba nakilala o takot ka lang aminin? Ano naman ang ikakatakot kong aminin? Samantalang ikaw, bakit sa lagayan ng gamot ni Tito ay may nakitang Hong Tianxing na may halong gamot? Pagkapasok mo pa lang sa pharmacy ay nahanap mo agad ang pulbos. At pagkatapos suriin ay ibinintang mo agad sa akin. Nanyi, ano ba talaga ang balak mo? Kaya ang gusto mong sabihin ngayon, ay ako ang naglagay ng gamot? Hindi ko sinabing ganyan, pero siya ang nakahanap ng gamot. At simula umpisa hanggang dulo, siya lang ang nagsasalita. Matandang Ginang Si,
Hindi po ba kayo nagtataka sa bilis ng pangyayari? Kabubukas pa lang niya sa kwarto ni Tito, ay nakahanap agad siya ng kung ano sa pharmacy at sadyang itinuturo ang suspisya sa akin. Sa ganitong paraan, hindi po ba iisipin ninyo na ako ang nanamit kay Tito? Linwan, magsalita ka ng may ebidensya. Kung ganoon ay halughugin ang kwarto niya? Kung wala siyang kaparehong pulbos? Ay hihingi ako ng paumanhin sa harap ng lahat. Pero kung may makita, papatunayan nito na ang gamot na ito ay siya rin ang naglagay. Nagpapanggap lang siyang biktima at sinasadya niya akong pagbintangan. Sige, maghanap kayo. Nanyi, tingnan natin kung paano ka magdadahilan mamaya. Matandang ginang si, nahanap na po namin. Ito ang pulbos ng wuto. Nanyi, bakit ang bagay na ito ay nasa kwarto mo? Matandang ginangsi. Ngayon po ba ay hindi pa malinaw sa inyo? Pinagbintangan niya ako na naglagay ng gamot, pero sa sarili pala niyang kwarto ito nahanap. Lahat ng ito ay malinaw na sarili niyang palabas. Para lang mapaalis ako sa pamilya si ang buhay ni Tito. Hindi na pwedeng ipagkatiwala sa kanya, napakasama ng kanyang puso. Kayo dyan, ilabas si Nanyi. Sino mang magtangkang humawak sa kanya, ay mapapaalis sa pamilya si. Mohan, nahanap na ang ebidensya. Poprotektahan mo pa rin ba siya? Ebidensya? Ang isang balot ng papel na hindi alam kung saan galing, ay matatawag niyo bang ebidensya? Kuya Mohan, ang gamit ay nahanap sa kwarto ni Nanyi. Nakita iyon ng lahat. Nakita iyon ng lahat. Sinasabi mo bang ako rin ang naglagay niyan doon? Tama! Ang mga tauhan mo ang naglagay niyan doon. Lola, bago kayo manghuli, panoorin muna ninyo ang video na inayos ni Tito Linya. Siya ang masamang taong iyon. Isang taong nakatakip ang mukha. Bakit mo nasabing tauhan ko siya? Una niyang pinasok ang botika. Pagkatapos, ay pumunta siya sa kwarto ni Mami para magtago ng kung ano. Dalhin ang taong iyan dito. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo na pasukin ang botika at magtago ng gamit sa kwarto ni Nanyi? Bakit ka nakatingin sa akin? Tingatan ka ni matandang ginangsi. Magsabi ka ng totoo. Timisnan po. Ginamit niya ang kaligtasan ng kapatid ko para takutin ako at pilitin akong baligtarin si Miss Lin. Si Nanyi. Ate Nanyi, bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi ito maaari. Kinokontrol ang kanyang isipan. Mismo siyang nagturo sa'yo, magdedeni ka pa ba? Ito ay ang marka ng pagkontrol. Markang iniiwan ni sekte ng Xuanyi kapag gumagamit siya ng tauhan. Matagal na siyang ginawang sunod-sunuran. Nanyi, itigil mo ang paggawa ng kuwento. Pigilan niyo siya. Mami, Wala na siya. May naghanda na nito. Na oras na mabuko siya, ay patatahimikin na siya ng tuluyan. Matandang ginangsi, nakita niyo po ba? Wala na nga ang tao, pero pilit pa ring ibinibintang ni Nanyi ang kasalanan sa akin. Wala na siya. Hindi nga sapat ang mga ito para sabihing si Wan Er ang may gawa. Kay Linwan siya unang tumingin, at may marka rin siya ng pagkontrol. Tumingin lang siya kung saan bago mawala, ebidensya na ba agad iyon? Kuya Mohan, gusto mo ba talaga akong parusahan? Alamin niyo kung kailan siya pumasok sa pamilya si, at kung sino ang nagdala sa kanya rito. Sir, nalaman na po namin. 6 na buwan na ang nakalipas nang pumasok siya sa pamilya si at ang nakalistang nagrekomenda sa kanya ay si Miss Lin. Wan Er, Matandang ginangsi, hindi ko po alam. Naawa lang ako sa kanya, kaya isinama ko siya rito para magsilbi. Sino bang mag-aakala na babayaran siya ng iba para gawin ang bagay na ito? si Wan Er ang nagdala sa kanya rito. At bago siya nawala ay tumingin pa siya sa kanya. Nagkataon lang ba talaga ang lahat ng ito? Ikaw ang nagdala sa kanya rito. Siya ang gumalaw sa botika. At siya rin ang nagtago ng gamot. Linwan, sa isang sabi mo lang na hindi mo alam, ay gusto mo nang makatakas? Nanyi, bakit? Bakit kailangang ako ang pagbintangan mo? Wala na siya, wala na tayong makukuhang ebidensya sa kanya. Gusto mo pa rin bang ibato ang lahat ng sisi sa akin? Pamilya C, ang isang listahan ng mga pangalan. Ay hindi sapat para parusahan si Wan Er. Maaaring hindi mapatunayan na siya ang naglagay ng gamot, pero hindi ibig sabihin na wala siyang pananagutan. Kuya Mohan, Tauhan mo siya, sa laki ng gulong ito, may pananagutan ka rin. nalinlang din ako ng babaeng iyon. Hindi ko talaga alam na magagawa niya ang ganitong bagay. Ibig sabihin,
Wala kang kontrol sa mga tauhan mo. Mohan, huwag mo nang palakihin ang gulo. Huwag mong sirain ang dangal ng pamilya C. Lola, alam ko po. Simula ngayon, si Lin Wan ay hindi maaaring lumapit kahit isang hakbang sa kwarto ni ikalawang tiyo. Ang lahat ng mga katulong sa bahay niya ay kailangang imbestigahan. Nang walang pahintulot ko, walang sinuman ang pwedeng magpakawala sa kanila. Kuya Mohan, ituturing mo ba akong parang isang kriminal? Ginagawa ko lang ito dahil sa respeto ko kay Lola. Swerte mo ngayong araw. Pero mas mabuti na, ipagdasal mong hindi na kailanman makapagsalita si ikalawang tiyo. Walang kwentang pamumuno. Naglakas loob sila. Naparusahan ako sa harap ng maraming tao. Madam, ako ito. Kapag hindi ka pa bumalik, ang pamilya C ay mapupunta na talaga sa mga nan. Nanyi, titingnan ko lang kung sino pa ang magtatanggol sa iyo ngayon. Narito na si Tia. Hindi pa ako nagtatagal na wala, pero ang lumang mansyon na ito ng pamilya C ay kailan pa naging ampunan, kung sino-sino na lang ang nakakaupo sa main table para kumain. Isang dating kriminal na may kasamang 2 anak sa labas ang gustong sumalo sa main table ng pamilya C ko? Mami, ang baho ng bibig ng matandang babaeng ito. Amoy bulok na gamot pa ang katawan niya. Oo nga, namumutla siya. Maitim ang paligid ng mga mata. Halatang malubhan ng sakit niya. Isa lang pala siyang baliw na tita na may tinatagong sakit. Kaya naman pala ang sama ng ugali niya. Mami, wag na po tayong makipagtalo sa taong may sakit. Pagbabayarin kita. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Matalas ang pang-amoy ng anak ko. Ang naamoy niya ay ang epekto ng magkakasalungat na gamot sa loob ng katawan mo. Madam, dahil sa kagustuhan mong magkaanak, kung ano-anong bawal na gamot ang iniinom mo sa loob ng maraming taon. Ngayon, hindi ka lang nabaog. Tuwing uulan, kumikirot din ang puson mo na parang tinutusok ng karayom. Hindi ba? Paano mo nalaman? Sa loob ng maraming taon, si Lin Wan ang nag-aalaga sa kalusugan mo, 'di ba? Sayang nga lang at mali ang gamot na binibigay niya, lalo lang lumalala ang lagay mo. One Air? Totoo ba to? Hindi ba sabi mo ang katawan ko ay magaling na? One Air? Totoo ba talaga ito? Sabi mo po sa akin na ang katawan ko ay pagaling na, di ba? Madam, huwag po kayong makinig sa mga kasinungalingan niya. Malinaw na gusto lang niya na sirain ang relasyon natin. Tuwing umuulan, sumasakit ng matindi ang puson mo. Pinapawisan ka sa gabi, malamig ang mga kamay at paa mo, at sa nakalipas na 3 buwan, nagsimula ka na ring magkaroon ng spotting, tama? Ang mga sintomas na iyan, sa iyo ko lang sinabi. Sabi mo ay paglalabas lang ito ng lamig, at palatandaan na gumagaling na ang katawan ko? Ginagamit ko ang sinaunang paraan ng ghost doctor para gamutin kayo. Hinding-hindi magkakamali ang reseta. Kahit ang kay madam, na napakalinaw na sakit, ay hindi mo mapagaling, tapos naglalakas loob ka pang gamitin ang pangalan ng ghost doctor para manloko. Lin Wan, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ate Nanyi, maaari mo akong hamakin. Pero huwag mong lalapastanganin ang linya ng ghost doctor. Maraming taon akong nag-aral sa aking master. At marami na rin akong nailigtas na tao, hindi iyon mabubura ng ilang salita mo lang. Ang ghost doctor ay walang kinalaman sa kalokohan mo. Sige, dahil mukhang magaling ka, magkaroon tayo ng paligsahan. Kung sino ang makakapagpagsalita kay ikalawang tiyo sa loob ng 3 araw, siya ang tunay na may kakayahan. Lin Wan, ano na naman itong pakulo mo? Hindi sa gustong makipag-away ni Waner. Ayaw ko lang nasirain ang dangal ng ghost doctor. Sabi niya ay peke ako. Kaya hayaan nating patunayan niya iyan sa harap ng lahat. Paano kung matalo ka? Kung matalo ako, bahala na si Nanyi kung anong parusa ang ibibigay. Pero kung siya ang matatalo, kailangan niyang isama ang bata at lumayas sa pamilya C at hinding-hindi na muling makakatapak dito. Kalokohan, ang buhay ni ikalawang tiyo ay hindi mo pwedeng gawing panaya sa pustahan. Masamang babae, anong karapatan mong paalisin kami? Bahay ito ni Papa at bahay din ito ni Mami. Gusto ko lang ng patas na laban. Kung si Ate Nanyi ay talagang magaling, bakit siya matatakot? Nanyi, tatanggapin mo ba ang hamon? Tinatanggap ko. Sapat na ang 3 araw. Sige, pagkatapos ng 3 araw, kung hindi pa rin makapagsalita ang pangalawa, aalis kayo ng bata sa pamilya C. Lin Wan, ito na rin ang ibibigay kong huling pagkakataon sa iyo. Kapag may nangyaring masama sa pangalawa, ako ang unang magpaparusa sa iyo. Napakalalim na ng karayom sa lalamunan. Kapag pinuwersang alisin ito, siguradong wala na si ikalawang C. Nanyi, sa pagkakataong ito, iligtas mo man siya o hindi, tapos ka na. Kahit malalim ang baon ng karayom sa lalamunan, pero naging matatag na ang kondisyon niya. Sa susunod na 3 araw, basta't mapigilan ko ang paglala nito, siguradong makakapagsalita na si Uncle. Ate Nanyi, kalahating araw na ang lumipas, bakit hindi ka pa rin kumikilos? Ang kondisyon ni Uncle hindi na pwedeng maantala pa. Nanyi? Hindi ito ang oras para magmayabang. Kapag may nangyaring masama kay Uncle,
Walang makakatakas sa parusa ko. Dahil ipinaubayan niyo sa akin ang paggamot, huwag na po kayong makialam. Sa tingin ko ay talaga namang wala ka nang magagawa, di ba? Ilang araw na ang nakalipas, hindi mo man lang malaman ang sanhi ng sakit. Paano mo siya gagamutin? Masamang tita, bakit nagmamadali ka? Bakit mo minamadali ang mami ko? Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ni Uncle. Pero sa tingin ko, natatakot ka na baka talagang mapagaling ni mami si Uncle, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Uncle, Nagkaroon ng komplikasyon sa karayom. Komplikasyon? Ate Nani, ang 3 araw na pustahan, ikaw mismo ang tumanggap niyan. Ngayong may nangyaring masama kay Uncle, gagamit ka lang ng salitang komplikasyon para makawala sa pananagutan? Nanyi, ano ba talaga ang nangyari kay Uncle? Ipaliwanag mo. Umakyat ang lason sa lalamunan at papunta na ito sa utak. Kailangang maprotektahan ang mga ugat niya ngayon. Kundi sa loob ng ilang minuto, tuluyan na siyang hindi makakapagsalita o kaya naman ay mawala na siya. Matandang ginang si, huwag na nating hayaang hawakan pa niya si Uncle. Kung may kakayahan talaga siya, dapat noon pa nakapagsalita na si Uncle. Ngayong nasa panganib si Uncle, hayaan niyo na ako ang gumamit ng karayom ng Ghost Doctor para iligtas siya. Wanier, ang buhay ni Uncle, hindi ito laro para sa iyong pakikipagkumpetensya. Kung hindi ka sigurado, wag mo na siyang hawakan. Hindi masabi ni Wanair na sigurado pero mas mabuti na ito kaysa hayaan siyang magpatuloy. Kapag itinurok mo ang karayom na iyan, siguradong wala na si Uncle. Matandang ginang si, nakita niyo ba? Hindi na nga niya kayang iligtas. Pinipigilan pa niya ako. Malinaw na natatakot siyang magising si Uncle dahil baka may masabing masama laban sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan si Uncle? Kuya Mohan, ngayon ay critical na ang sitwasyon ni Tito. Gusto ko lang din siyang tulungan. Mohan, dapat ay may 3 araw na paligsahan si Wanair laban kay Nanyi. Ngayong napahamak si Tito, may mali ba sa pagtulong niya? Iba ang paligsahan? At ang buhay ni Tito ay hindi para gamitin niyo sa pagkuha ng papuri. Kuya Mohan, mas pipiliin mo pa bang maniwala sa kanya kaysa sa akin? Ano naman ang dapat kong paniwalaan sa iyo? Mohan, hindi nakakayanin pa ni Tito. Kumalat na ang virus sa kanyang mga ugat sa leeg kapag pinatagal pa natin. Hinding-hindi na siya makakapagsalita habang buhay. Ikaw talaga bang kaya mo siyang iligtas? Kung gusto niyo siyang iligtas, tumahimik kayong lahat. Hanggang hindi paligtas si Tito, kapag walang pahintulot ni Nanyi, ang sinumang magtangkang gumamit ng karayom ay ituturing na nagtangkang manakit kay Tito. Pagsasaayos ng daloy ng dugo sa mga ugat. Tito, hindi dapat makapagsalita si Tito. Napakaraming dugo ang isinuka ni Tito. Ako na ang magpupunas sa kanya. Magpupunas lang ako ng dugo. Pati ba naman iyon ay bawal? Kailangan ba ng may lason na karayom para magpunas ng dugo? Wanair, bakit may hawak ang ganitong klaseng bagay? Hindi po, matandang ginang si. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Ito ay isang karayom para madugtungan ang buhay. Gusto ko lang pong iligtas si Tito. Mukhang hindi pala ako ang natatakot na makapagsalita si Tito, kundi ikaw. Matandang ginang si. Nakita ko lang na sumusuka ng dugo si ikalawang tiyo dahil sa pagmamadali, kaya gusto ko lang protektahan ang tibok ng puso niya. Sadyang tinabig ni Nanyi ang karayom ko. At binaliktad pa ako. Matandang ginang si, gusto lang iligtas ni Wanair si pangalawang kapatid, pero biglang tinabig ni Nanyi ang karayom niya. Sino ba ang nakakaalam kung talagang natatakot siyang may mapahamak? O baka naman natatakot siyang maunahan sa papuri? Nanyi, anong masasabi mo? Karayom na. Nagpapahaba ng buhay ng Ghost Doctor. Ang pagliligtas sa puso. Linwan, ang tinusok mo kanina, ay ang sensitibong bahagi sa leeg ni ikalawang tiyo kung tumabig pa iyon ng konti habang buhay na siyang hindi makakapagsalita. Nagsisinungaling ka. Ang itinuro sa akin ay ang tunay na pamamaraan ng Ghost Doctor
Anong karapatan mong sabihing mali ako? Sige, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan iyan. Dahil sabi mo ay isa kang tagapagmana ng Ghost Doctor, ngayon ay gawin mo sa harap naming lahat. Subukan mo ang tunay na Ghost Doctor na pamamaraan para humaba ang buhay. Basta mapatatag mo ang pulso sa lalamunan ni ikalawang tiyo, kikilalanin kitang tunay na Ghost Doctor. Ako ang kanang kamay ko, ay nasaktan mo kanina, kaya hindi ko mahawakan ng maayos ang karayom. Ang tunay na eksperto ng Ghost Doctor ay kayang gumamit ng magkabilang kamay. Gamitin mo ang kaliwang kamay mo. Peking doktor, mabubuking na naman siya. Tumahimik ka. Bakit hindi mo ituloy? Hindi mo ba alam o wala kang lakas ng loob? Mapanganib ang peking doktor. Kapag itinuloy mo ang pagtusok na iyan, hindi dudugtungan ang buhay ni ikalawang tiyo. Bagkus ay mawawala siya. Juaner, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Ako, masyado lang akong kinakabahan. Dahil sa panggigipit niya, kaya ako naguluhan. Tingnan nyo, ito ang tunay na paraan para dugtungan ang buhay. Gumagalaw ang kamay ng pangalawa. Ikalawang tiyo. Anong gusto mong sabihin? Lauer, sino ang gusto mong isulat? Isulat mo ito ng malinaw. Hindi po ako iyon. Matandang ginang si, wala pong sapat na basehan ang kalahating letra. Maraming apelidong Lin sa pamilya ng pamilya si. Hindi lang po ako ang nag-iisang Lin dito. Hindi niyo po pwedeng sabihin, ako na ang may sala dahil lang sa kalahating letra. Matandang ginang si, tama po ang sinasabi ni One Air. Kagigising lang ni pangalawang kapatid, medyo nalilito pa siya. Sino ang nakakaalam kung sino talaga ang gusto niyang isulat? Lauer, subukan mong sumulat ulit. Si Juaner ba talaga ang tinutukoy mo? Lauer, Anong nangyari? Nawalan lang siya ng malay. Ayos lang siya. Matandang ginang si, nakita niyo rin naman. Hindi natapos ni pangalawang kapatid ang pagsulat. Kalahating letra lang iyon, hindi sapat iyon para pagbayarin si Warner. Maswerte ka sa araw na ito. Pagdating ng takdang panahon, palilitawin ko ang katotohanan mula mismo sa bibig ni ikalawang tiyo. Hindi na dapat makapagsalita pang muli si ikalawang tiyo. Mamayang gabi, pumasok kayo sa kwarto ni Nanyi at sirain ang lalagyan niya ng mga karayom. Huwag po kayong mag-alala, Miss Lin. Xiaolian, bukas ng umaga, pumunta ka sa Timog Patio para dalhan ng tsaa si Nanyi. Tandaan mo, inumin mo muna ang sopas na ibibigay ko sa'yo bago ka pumunta sa pintuan niya. Miss Lin, ang sopas na iyon. Pansamantala ka lang nitong pahihirapan. Hindi ka naman mawawala. Hindi ba at nagyayabang si Nanyi na siya ay isang mabuting manggagamot? Kapag niligtas ka niya, masisira ang kasunduan namin. Pero kapag hindi ka niya niligtas, ipapaalam ko sa lahat na wala siyang pakialam sa buhay ng tao, manalo lang sa pusta. Napakagaling niyo po, Miss Lin. Kapag wala siyang gamit at naabala pa siya sa iyong kalagayan, tingnan natin kung paano niya mapapaamin si ikalawang tiyo. Lin Wan, natatakot ka nga. Miss Nan, bigla pong nawalan ng malay si Xiaolian. Bilisan niyo po, iligtas niyo siya. Hindi ito sakit. May nainom siyang hindi maganda. Miss Nan, ganito na ang lagay niya. Maghuhugas kamay pa rin ba kayo? Natatakot po ba kayong matalo sa pustahan? Kaya ayaw niyo na siyang iligtas? Si Lin Wan ba ang nagpakasabi niyan sa iyo? Huwag ka munang magsalita. Ang mahalaga ay ang kaligtasan niya. Miss Nan, sa lagay na ito ni Xiaolian, hindi niyo po siya pwedeng iwanan lang basta, di ba? Maayos na ang lagay niya sa ngayon. Ibalik niyo na siya sa kanyang kwarto. Nay!
Wala sana akong balak na gamitin ang mga karayom nyo ng ganito kaaga. Pero may mga taong talagang gustong parusahan ngayon. Dumating na ang takdang oras. Nasaan na sila? Matandang ginang si, malinaw na ang katotohanan. Hindi talaga kayang pagalingin ni Nanyi ang ikalawang tiyo. Nagpapanggap lang siya kahapon. Kung naglakas loob siyang paglaruan ng Pamilya C, hindi ko siya mapapatawad. Matandang ginang si, ayon sa ating pustahan, talo na si Nanyi. Siya at ang dalawang bata, simula sa araw na ito, ay hindi na maaaring tumapak pa sa pamilya, si kailanman. Hinding-hindi matatalo ang mami ko. Darating siya. Sinong nagsabing talo na ako? Ikaw? Paano ka nakapunta rito? Sinira mo ang mga karayom ko. Humanap ka ng haharang sa akin para isiping hindi ako makakarating. Juaner, Hindi ako iyon. Matandang ginang si, hindi ko alam ang sinasabi niya. Umalis ka sa daan. Paano pang nandito ang mga karayom na ito? ikalawang anak. Ikalawang tiyo, ang mga hindi natapos na usapan kahapon, tatapusin natin ngayon. Linwan. Ikalawang tiyo, sa wakas ay gising ka na. Ako po si Juan R. Ako ang palaging nag-aalaga sa inyo. Si Linwan iyon. Siya ang naglagay ng kung ano sa gamot ko. Matandang ginang si kagigising lang ni ikalawang tiyo. Hindi pa malinaw ang kanyang isip. 6 na buwan siyang walang malay, magulo pa ang kanyang alaala, kaya normal lang na makakita siya ng kung ano-ano. Para lang iligtas siya, nagtrabaho ako araw at gabi. Paano ko siya magagawang saktan? Tama nga naman. Matagal na may sakit ang aking bayaw. Posible kayang nagkamali lang siya ng taong nakita? 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa likod ng bahay, nakita ko mismo, ikaw at ang isang lalaking nakaitim na may transaksyon ng mga gamot. Ikalawang tiyo, talagang nalilito na po kayo dahil sa sakit nyo. Anong lalaking nakaitim at gamot? Wala pong kinalaman si Juaner sa mga sinasabi nyo. Huwag po kayong magpapauto sa sinasabi ng ibang tao. Huwag nyo pong saktan ang damdamin ni Juaner. Nang matuklasan mo ako, noong araw ring iyon, ay nilagyan mo ng lason ang tsaa ko. Walang hiya kang babae. Napakawalang utang na loob mong babae. Mga tauhan. Ibilanggo siya sa kabilang kwarto at bantayan siyang mabuti. Sige lang, naglalakas loob kayong galawin ako? Tiyak na mawawala na si Sir ngayong gabi. Nagagawa mo pang magsalita ng ganyan? Tanging gamot ko lang ang makakapagpagaling sa sakit niya. Kung wala ako, walang makakapagligtas sa kanya. Nanyi ang aking anak na si Sir. Maaaring hindi siya nagsisinungaling sa sinabi niya. Kakaiba ang pintig ng pulso. Kahit bumubuti na ang lagay niya. Pero ang hiningang ito, Mami, bakit may itim na guhit sa katawan ni Lolo? Ano yan? ito ang Mother Goo Needle. Mother Goo Needle? Anong uri ng bagay iyan? Duan Hun San, Feng Hao Needle, at Mother Goo Needle. Mukhang tatlong magkakaibang paraan, pero sa totoo lang ay nagmula silang lahat sa Firefox Poison ni sekta ng Xuanyi. Ang Duan Hun San ay pampatulog, ang Feng Hao Needle ay para patahimikin ang biktima, at ang Mother Goo Needle ang siyang tunay na tatapos sa kaniya. Kaya, ang sabi ni Juan R kanina na hindi na aabuti ng umaga ang pangalawa. Hindi siya nagsisinungaling. Marunong ba si Linwan yan? Wala siyang ganoong kakayahan. Si Linwan ay tagasunod lang, ngunit ang totoong nagtanim ng Mother Goo Needle sa katawan ni ikalawang tiyo ay ibang tao. Pang-apat na Panginoon, may masamang balita po. Tinangay po si Linwan ng ibang tao. Mukhang hindi na makapaghintay ang taong nasa likod niya. Narito ka na. Hindi ako pinabayaan ng aking guro. Bigong-bigo sa iyo ang amo, pero interesado siya sa taong nakasira ng kaniyang plano, si Nanyi. Huwag po kayong mag-alala. Basta't hayaan niyo akong makabalik sa Lingshu Pavilion, mapipilit ko siyang ilabas ang kaniyang alas. Nanyi, magkikita tayo sa Lingshu Pavilion sa susunod. Nawawala si Linwan. I-lockdown ang lumang mansyon at suriin ang lahat ng labasan. Hanapin si Linwan, kailangang mahanap natin siya. Opo. Kamusta si ikalawang tiyo?
Nakaabot na ang karayom sa kanyang daluyan ng dugo sa puso. Kung magtatagal pa ay baka hindi na siya umabot hanggang mamayang gabi. Nanyi, kailangan mong iligtas si Lauer. Nakakabit ang karayom sa daluyan ng dugo sa puso. Para matanggal ang karayom, kailangan gumamit ng Red Snow Lotus para protektahan ang puso. Dahil kung hindi, sa sandaling bunutin ang karayom, mawawala na siya agad. Red Snow Lotus? Dito sa bodega ng pamilya C ay mayroong kaming ganyan. Ang bodega ng mga gamot sa mga nakaraang taon ay pinamamahalaan ng panganay na pamilya. Nasaan ang susi? Ang susi? Ang susi ay wala na sa akin. Anong sinabi mo? 3 araw na ang nakalipas nang sabihin ni Waner na kailangang imbentaryuhin ang bodega. At sinabi pa niyang utos niyo iyon? Matandang ginang si, kaya ibinigay ko sa kanya ang susi. Ibinigay mo sa isang estranghero ang susi ng bodega ng gamot na magliligtas sa pamilya C? Pumunta tayo sa bodega. Nasaan ang Red Snow Lotus? Kung gusto mong magligtas ng tao, pumunta ka sa Lingshu Pavilion. Nakuha na ni Linwan ang susi 3 araw na ang nakalipas. Marami siyang oras para ilipat ang mga gamot. Lingshu Pavilion? Ito ay isang bitag na inihanda niya at ng mga taong nasa likod niya para sa iyo. Kung gusto niyang pumunta ako, kung ganoon ay pupunta ako. Ang Red Snow Lotus ay ang tanging pagkakataon para maligtas si ikalawang tiyo. Wala na akong ibang pagpipilian. Sasamahan kita. Tara na. Bakit kayo nandito? Bumaba na kayo at hanapin si Lola. Masyadong mapanganib sa labas. Mami, napakasama ng masamang babaeng iyon. Siguradong aapiin ka na naman niya. Protektahan ni Suisoy si Mami. Mommy, matutulungan kita sa pag-check ng mga security camera sa paligid ng Lingshu Pavilion. Kapag may nangyari, sasabihan kita agad. Hayaan mo na silang sumama. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw sa kanila. Tingnan nyo, siya na ang sinasabing tagapagmana ng Ghost Doctor. Nabalitaan ko na nakuha niya ang lahat ng galing ng Ghost Doctor at ang galing niya sa acupuncture ay talaga namang kahanga-hanga. Mga Ginoo, itong pambihirang Scarlet Blood Lotus ay hindi ibebenta ngayong araw. Hindi ibebenta? Paano ito makukuha? Ang linya ng Ghost Doctor ay may mataas na paggalang sa sining ng medisina. Itong Scarlet Blood Lotus ay ibibigay ko lamang sa taong tunay na nakakaintindi ng acupuncture ng Ghost Doctor. Kung may makakatalo sa aking teknik, malugod kong ibibigay ang Scarlet Blood Lotus ng libre. Nandito lang ang Scarlet Blood Lotus. Kung gusto nyo itong makuha, umakyat na kayo sa entablado ngayon din. Base sa record ng pulsong ito, sapat na ang pagtutusok ng karayom sa acupuncture point na ito. Bakit naging ganito? Sinunod ko naman ang record ng pulso sa paggamot. Bakit biglang lumala ang kalagayan ng pasyente? Bakit Nanyi, natatakot ka bang lumapit? Noong nasa pamilya Sika, hindi ba't ang galing-galing mo? Ito ay ang teknik na mismong ang master ko ang gumawa. Kapag naglakas loob kang lumapit, siguradong mawawala ang pasyente sa harap ng lahat. Ngayong araw, sisiguraduhin ko na masisira ang reputasyon mo. Hindi ito ordinaryong sakit. May 3 nakatagong karayom sa puso at baga na sadyang itinurok doon. Peke ang record ng pulso na ito. Ikaw. Grabe, isang tusok lang, naging maayos na. Yung matatandang doktor na yon, ang tagal naghirap, halos matapos na ang buhay ng pasyente, pero nung lumapit siya, naayos agad. Ang record ng pulso na ito ay sadyang itinago ang katotohanang may nakatagong karayom ang pasyente para maling lugar ang matusukan ng karayom. Kapag sinunod ang paraang ito, hindi ito pagliligtas, kundi pagtatapos ng buhay. Para lang saktan ako, ginamit mo ang buhay ng inosenteng pasyente. Linwan, may natitira ka pa bang konsensya? Ikaw, nagsisinungaling ka.
Sadyang nananakot para makapanakit? Napakasama naman yan. Kaya pala ang mga batikang doktor kanina ay muntik nang mawalan ng pasyente. Ang babaeng ito, sa isang tingin lang ay nakita agad ang problema. Sino ba talaga siya? Ikaw, sino ka ba talaga? Ikaw, sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi mo kailangang malaman. Nasira ko na ang plano mo. Ibigay mo na sa akin ang Red Snow Lotus. Nanyi, sinuwerte ka lang na malaman ang aking mga mumurahing trick. Nakuha mo nga ang pagkakataong bumili, pero ang Red Snow Lotus na ito ay para pa rin sa kung sino ang may pinakamataas na alok. Hindi na aabutin ng bukas ang pangalawang anak ni pamilya. Si hanggat narito ako, itataas ko ang presyo ng sobra-sobra para pahirapan siya. Kapag wala na ang pangalawang anak, tingnan natin kung paano siya magpapaliwanag kay pamilya si. Para sa pambihirang Red Snow Lotus na ito, magbabayad ako ng 50 milyong dolyar. Nanyi, dahil narito ako ngayon, huwag mong asahan na makukuha mo ang gamot para makatulong sa iba. $100 milyong. Ano? $100 milyong. Para lang mapasaya ang isang magandang babae. Naglabas talaga siya ng napakalaking pera. Nanyi, akala ko naman magaling ka talaga. Sa huli, heto ka, nagtatago lang pala sa likod ng isang lalaki? Mr. C, salamat sa iyong tulong. Pero para sa pambabastos na ito, gusto kong ako mismo ang magbayad. Gamitin ang card na ito. $100 milyong. Ito, paano itong nangyari? Bakit ka nagugulat? Isa lang naman yung hamak na card. Siguradong kahit $50,000 ay hindi niyan kaya. Paalisin niyo na siya agad. Ito ang pinakamataas na simbolo ng Ghost Doctor. Ang Black Gold Ghost Pattern Card. Hindi maaari. Hindi maaari. Paano ka nagkaroon ng simbolo ng Ghost Doctor? Lin Wan, ang peke ay peke. Kahit gaano mo pa ito itago, hindi ito kailanman magiging totoo. Miss Nan, sa inyo na po ang Red Snow Lotus. Lumabas na ang Black Gold Ghost Pattern Card. Siya nga ay mula sa mga natitirang kampon ng Nan family. Kunin ang gamot at isama ang bata. Kailangan ko siyang buhay. Mommy! Mami, sa direksyon ng likurang pinto, pumunta ka sa kaliwa. Dala-dala niya si Suisuy at lumabas sila sa gilid na pinto. Mami, sundan mo ang direksyon ng eroplano. May tracker sa katawan si Suisuy. Sektang Xuanyi. Kung matalino ka, ibaba mo ang kahon ng gamot. Isasauli ko siya sa inyo. Bitawan mo siya. Kundi ay huwag mo nang asahang makaalis ng buhay. Tito, wag kang magalit. Tumahimik ka? Tito, may tao sa likuran mo. Niloloko mo ba ako? Ako. Kapag nagsalita ka pa, ay talagang... Tito, totoong may tao na sa pagkakataong ito. Akala mo ba, maloloko mo pa ako? Ang kamay ko. Suisuy, may sugat ka ba? Daddy, ayos lang po si Suisuy. Ha. Gusto mong gamitin ang Red Snow Lotus para magligtas ng tao? Managinip ka na lang. Tigil. Ha. Sira na ang gamot. Wala na si ikalawang C. Mami, kasalanan po ba ni Suisuy? Dahil ba nahuli ako? Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng masasamang tao na sirain ang gamot? Hindi mo ito kasalanan, anak. Ang amoy na ito, hindi tama. Ang mga sangkap ng itim na pulbos na ito at ang epekto ng gamot sa karayom ng inang insekto ay halos magkatulad. Sira na ang gamot? Paano na si ikalawang tiyo? Wala na ang Red Snow Lotus. Pero ang itim na pulbos na ito
ay baka may iba pang gamit. Anong ibig mong sabihin? Pag-usapan natin pagbalik natin, tayo na. Bigo ang misyon. May mukha ka pang tumakas? Huwag niyo po akong parusahan. May pakinabang pa ako. Ano pang pakinabang ang makukuha sa iyo? Alam ko na sa kwarto ni Ikalawang Si ay may nakatagong mga gamit. Noong ginagamot ko pa siya noon, nakita ko sa ikatlong layer ng cabinet sa tabi ng kama na mayroong tagong lalagyan. Hindi ko lang nagawang buksan noon dahil kinuha na ni Nanyi ang pamamahala sa kwarto. Ngayong sira na ang Red Snow Lotus at malubha ang lagay ni Ikalawang Si tiyak na magpapanik si matandang ginang si basta't ibalik niyo ako sa pamilya Si, ay gagamitin ko ang dahilan ng pagliligtas ng tao para muling makapasok sa kwarto. At pagkatapos mong makapasok, Kokontrolin ko muna ang sakit niya para makuha muli ang tiwala ni matandang ginang Si. Tsaka ko sisirain ang mga gamit sa loob ng tagong lalagyan at hahanap ng pagkakataon para tapusin si Ikalawang Si. ito na ang huling pagkakataon. Kapag hindi mo ito nagawa, ikaw ang mawawala. Alam ko po. Tiyak na magagawa ko ito. Nanyi, sa wakas ay bumalik na kayo. Ang iyong si Ikalawang Tiyo ay hindi na po magtatagal. Bilis, gumawa kayo ng paraan. Ito, nasaan na ang Red Snow Lotus? Nasira na po. Ano? Nasira? Kung ganoon, ay wala na bang pag-asang maligtas ang pangalawa? Sabi ko na nga ba, isa siyang malas. Pilit pa siyang nagmamarunong sa Lingshu Pavilion. Manahimik ka. Matandang Ginang Si. Iniwan po siya sa likurang pinto. Sabi niya ay may paraan siya para mailigtas ang pangalawang amo. Matandang ginang Si, tulungan mo ako. Pinilit lang ako ni Sektang Xuanyi. Inutusan nila akong parusahan si Ikalawang Tiyo. Hindi ko magawang sumuway. May lakas ka pa ng loob na bumalik. Alam kong nararapat ako sa malupit na parusa, pero wala na ngayon ang Red Snow Lotus. Ang Mother Goo Needle sa katawan ni Ikalawang Tiyo, ang gamot ko lang ang pansamantalang makakapigil doon. Magtiwala po kayo sa akin kahit minsan lang. Tinitiyak kong hahayaan kong mabuhay si Ikalawang Tiyo. Itinapon ka pabalik ni Sektang Xuanyi para lang magsayang pa tayo ng oras. Nanyi, hindi mo kayang iligtas si Ikalawang Tiyo, kaya huwag mo akong pigilan sa pagliligtas sa kanya. Nakatakas na siya, ngunit ngayong kusa siyang nagbalik. Marahil ay may iba pa siyang pinaplano. Sa ngayon ay huwag muna tayong gagawa ng ingay, pakalmahin muna natin siya, saka tayo magplano ng maigi. One Air, kung talagang may paraan ka, manatili ka rito at ipaliwanag ang lahat. Ngunit kapag may nangyaring masama sa pangalawa, hindi kita patatawarin. Ubo. Anong nangyayari? Ito si Sektang Xuanyi na sadyang ginamit sa pagpapakain sa Mother Goo Needle, ang lason ng Goo. Wala na ang Red Snow Lotus, ngunit ang bagay na maglalabas sa Mother Goo Needle ay mismong si Sektang Xuanyi ang nagpadala nito. Ang bagay na makakapaglabas sa karayom ng inang uod ay mismong si Sektang Xuanyi ang naghatid. Nanyi, nawawala ka na sa sarili. Napakadelikado nito. Hindi siya aabot ng bukas gamit ang ordinaryong gamutan, kaya ang paggamit ng lason para kontrahin ang karayom ng inang uod ang tanging pagkakataon natin. Lola, makinig po kayo kay Nanyi. Lao Air. Nanyi, ibig mong sabihin ay paparusahan mo siya. Tumahimik ka. Uod, bumalik sa karayom. Lumabas ka. Ligtas na siya. Talagang ligtas na si Lao Air. Lao Air, gising ka na ba? Sabihin mo sa akin, sino ang may gawa nito sa iyo? Lin Wan. Ikalawang Tiyo, naloko lang din ako. Hindi ko alam na makakasama iyon sa iyo. Tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. Ikalawang Tiyo, sino ang nasa likod ni Lin Wan? Ang nasa likod ay guro. Lao Air. Ang ulo ko. Parang sasabog na ang ulo ko. Huwag na kayong magtanong. Nakalak ang kanyang alaala. Kung pipiliting alalahanin, maari siyang mawala sa atin. Ibig sabihin, si Lin Wan lang ang natatandaan ni Lao Air, pero hindi niya maalala ang nasa likod nito. Tama po. Mukhang, kailangan na nating kumilos laban kay Lin Wan. Pumayag na si matandang Ginang Si na maglatag ng plano sa piging para mapalabas ang taong nasa likod ni Lin Wan. Sa araw ng piging, bibigyan ko ng dangal si Lin Wan sa harap ng lahat para isipin niya na muli na siyang pinagkakatiwalaan. Hanggang sa anong punto ang dangal na iyon? Babaliwalain kita, poprotektahan ko siya,
At maaari ring isipin ng ibang tao na kumakampi ako sa kanya. Si Mohan, ang galing mo talagang pumili ng trabaho. Ikaw ang nangingisda, pero ako ang nagdurusa. Pagkukunwari lang ito, hindi ko hahayaang maapi ka ng totoo. Alam ko, pero magkaiba ang alam ko sa katotohanan kaysa sa personal na makita kitang pinagtatanggol siya. Ibang usapan na iyon. Magtiwala ka sa akin. Nagitiwala ako. Pero pagkatapos ng piging, ang utang mo sa akin ay dapat mong bayaran ng doble. Sige. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hulihin muna natin ang kailangang mahuli. Baka masayang lang ang pagtitiis ko. Ang piging sa susunod na buwan, hindi na dapat magkamali. Malapit na ang piging, kailangang may mamahala nito. Sino po ang balak ni Matandang Ginang? Sina mag-asikaso? Si Madam ang mamumuno at tutulong naman si Linwan. Pero katatapos lang ng malaking gulo ni Linwan. Pero si Nanyi din ay Kung gagamitin siyang muli ngayon, parang hindi po tama. kapasok lang niya sa pamilya C, at ang piging ay dadaluhan ng lahat ng pamilya sa buong lungsod. Kung ibibigay ito sa kanya, mas lalo lang siyang pag-uusapan ng mga tao. Hindi ko sinabing nagtitiwala ako kay Linwan. Ayoko lang na magkagulo ang pamilya Sisa ngayon. Alam ni Linwan ang daloy ng trabaho, kaya hayaan siyang tumulong sa piging habang pinagbabayaran ng kasalanan. Kung magkamali siyang muli, isahan na lang siyang parusahan. Dalhin dito si Linwan. Matandang ginang si, alam ko na ang pagkakamali ko. Nagmamakaawa po akong bigyan niyo ako ng pagkakataong makabawi sa aking kasalanan. Hindi pa tapos ang parusa mo, hindi ka na dapat panggamitin. Pero dahil sa piging, hindi dapat mapahiya ang pamilya Si sa ibang tao. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tumulong ka sa piging habang nagsisisi. Huwag po kayong mag-alala, Matandang ginang si. Gagawin ni 1R ang lahat ng makakaya at hindi ko po kayo bibiguin. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon. Kung magkamali ka pang muli, wala nang makakapagligtas sa iyo. Naiintindihan po ni 1R. 1R, Matandang ginang si sa huli ay hindi pa rin pala kayang mawala ni Matandang ginang si sa akin. Sa pagkakataong ito, kailangang bumalik ang kapangyarihan ko. Mami, malamig na ang mga pagkain. Ito ang jade pendant na si Matandang Ginang. Si mismo ang nagbigay sa akin noon. Ang pagpapahalaga ni Matandang Ginang si, alam naman nating lahat iyan. Totoo iyan. Miss Lynn, ibinigay ni Miss Lynn ang lahat ng kanyang makakaya para sa pamilya C. At kitang-kita nating lahat iyon. Master C, ngayong gabi ng kaarawan, dapat mo na ring bigyan si Miss Lynn ng formal na pagkilala at dangal. Sa pag-aalaga mo kay Tito sa loob ng maraming taon, ay masasabing nakatulong ka rin. Ngayong gabi, ako ang unang magbibigay sa iyo ng dangal. Mga tauhan, dahil hindi naman sanay si Miss Nan sa mga pagkain dito sa pamilya si, alisin na ang mga pagkain sa mesang ito para hindi makasira sa paningin sa piging na ito. Mommy, ayaw na ba sa atin ni Daddy? Huwag kang mag-alala. Kaya kayong protektahan ni Mami. Nanyi, huwag ka munang magmadaling umalis. Dahil kaarawan ni Matandang Ginang si, mayroon din akong regalo na ibibigay sa iyo. Tattoo ng Firefox? Tauhan iyan ng sektang Swanyi. Nanyi, talaga bang lihim kang nakikipagsabuatan sa sektang Swanyi? Nanyi, ano ba talaga ang nangyayaring ito? Paulit-ulit mong sinasabi na narito ka para iligtas si Lauer, pero matagal ka na palang nakikipagtulungan sa sektang Swanyi. Alam ko na, pangalawang amo paanong bigla na lang lulubha ng walang dahilan ang sakit ni pangalawang amo. Ate Nanyi, ginawa mo ang lahat para makapasok sa pamilya si. Hanggang saan mo ba talaga balak ipahamak ang pamilyang ito? Bago malaman ang katotohanan sa likod ng video, Nanyi, huwag ka na munang makikialam sa anumang bagay sa kwarto ni ikalawang tiyo. Sige, si Mohan, tandaan mo ang sinabi mo ngayong araw. Nanyi, sa pakikipaglaban sa akin, kulang ka pa sa galing. Ang pamilya si ay mananatiling teritoryo ko. Hindi pwedeng galawin ang tao. Kapag si ikalawang si ay nawala sa ilalim ng pangangalaga ko, si Kuya Mohan ang unang maghihinala sa akin. Pero ang mga bagay sa loob ng secret drawer ng bedside table ay kailangang sirain. Kapag nawala iyon, doon lang ako makakaligtas. Miss Lynn, nagpapahinga si pangalawang amo. Hindi pwedeng pumasok ang mga walang kinalaman. Mismong si Master C ang nagutos sa akin kanina na ako ang magbabantay sa ward ngayong gabi. Doon sa banquet hall ay naghihintay sila ng sagot mo. Haharangan mo pa ba ako? Papasukin siya. Kung ganoon, pakibantayang mabuti ni Miss Lynn si pangalawang amo po.
Dito? Meron nga talagang ang ganitong bagay. Kapag napunta ito sa kamay ni Nanyi, mapapahamak ang guro ko. Matagal na kitang hinihintay. Mo Kuya Mohan, hindi ba dapat ay nasa banquet hall ka? Ibalik siya. Opo. Ito ang nasa video ay si Lin Wan. Pinalitan ang mukha ng tao sa video kanina. Ito ang orihinal na bersyon. Matagal nyo na palang alam na kanina sa banquet hall, umaarte lang kayong lahat. Niloko nyo ako. Hindi ikaw ang niloko namin, kundi ang taong nasa likod mo. Kuya Mohan, noong umaga, halatang nagtitiwala ka sa akin. Pinahawak mo pa sa akin ang paghahanda para sa piging. Paano mo ito nagagawa? Pinahawak ko sa iyo ang piging para lang mapababa ang iyong depensa at para lumabas ang iyong tunay na kulay. Sinaktan mo ang pangalawa. Tinawit mo si Nanyi. At naglakas loob ka pang sumira ng mga dokumento. Magsalita ka. Sino ba talaga ang nasa likod mo? Magsasalita ako. Magsasalita na ako. Sisi. Tinapusan siya para manahimik. I-lockdown ang lumang mansyon. Siyasatin ang ikalawang palapag. Bilisan ang pagsiyasat sa ikalawang palapag. Wala na si Lin Wan. Isang karayom na pampatahimik mula sa madilim na bahagi ng ikalawang palapag. Nawalan siya ng hininga bago pa man makapagsalita. Tila ang taong nasa likod niya ay mas maingat kaysa sa iniisip natin. Ang gustong sirain ni Lin Wan ay ito mismo. Ang mga kamag-anak ng pamilyang Si. Hindi kumpleto ang mga dokumento, pero kahit papaano ay nagpapatunay ito na ang inimbestigahan ng pangalawang tiyuhin noon ay may kinalaman kay sektang Xuanyi at sa ibang miyembro ng pamilyang Si. Kaya pala nagmamadali silang tapusin siya. Pasensya na sa abala sa iyo ngayong gabi. Pag-arte lang naman yon. Ngunit nangako ako. Nababayaran kita ng higit pa pagkatapos nito. Utang mo muna sa akin. Ang mga atraso ni sektang Xuanyi kapag nalinaw na ang lahat, tsaka na tayo magkwentahan. Hinahawakan ni Daddy ang kamay ni Mami. Nagkaayos na ba sila? Wala akong nakikita. Mag-iingat ka. Kumapit ka ng mabuti. Anan, Sui, nasaktan ba kayo? Ayos lang po kami. Ito ay ang nanay ko. Ito ang gamit na laging dala ng nanay ko. Noong nawala siya sa atin, ninakaw ito ni sektang Xuanyi. Binabalaan ka nila. Hindi. Natatakot sila. Natatakot silang ituloy natin ang pag-iimbestiga. Magpapatuloy pa ba tayo? Oo. Dahil sila na mismo ang nagbigay ng ebidensya, kung hindi natin ito gagamitin, parang sinayang lang natin ang pagkakataon, di ba? Ano ang iimbestigahan? Imbestigahan ang kotseng iyon. Hindi sila huminto.
Nag-utos na si Nanyi na habulin ang kotseng iyon at sinundan din ang mga ebidensya hanggang sa 2 cold storage truck na ginamit natin dati. May lakas pa talaga siya ng loob na mag-imbestiga. Kapag nagpatuloy pa sila, ang lumang base ng eksperimento sa kanlurang bahagi ng lungsod ay baka mabunyag na. Talagang wala siyang takot, ano? Kung ganoon, ipadama nating muli sa kanya kung paano mawalan ng mahal sa buhay. Batang amo, ito po ang bagong dating na cake. Nakasaad po sa delivery receipt na espesyal itong ipinadala ni Master C para sa inyo. Wow! Salamat, Papa! Huwag mong hawakan. Miss Nan, Master C, wala po talaga akong alam. Mga tauhan, i-lockdown agad ang mansyon at imbestigahan ninyong mabuti kung saan galing ang package na ito. Sektang Xuanyi, kapag tinangka nilang sakta ng anak ko, pagbabayarin ko sila ng 10 beses. Nahanap na kita! Kaunti na lang. Papasok na siya sa blind spot ng surveillance. Batang amo, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na agad. Tito Linyang, susubukan mo bang habulin ang delivery rider na iyon? Oo, pinapabantayan siya sa akin ni Young Master. Bumalik ka na. Mawawala na siya sa sakop ng surveillance. Sasama ako sa iyo. Matutulungan kitang bantayan ng surveillance. Delikado sa labas. Muntik nang mapahamak si Suisui kanina. Gusto kong tulungan si Mami na mahanap ang masamang tao. Isasama ko po kayo. Pero kailangan niyo pong manatili sa likuran ko. Wag na wag po kayong aalis sa tabi ko. Naihatid na ang gamit. Nasaan ang pera? Umalis ka na agad. Ikaw pala ang utak sa likod nito. Nakita na ang contact. Naka-gray na jacket. Naka-black na cap. Sa east entrance ng Commercial Street. Bantayan lang muna. Huwag niyo siyang bibiglayin. Huwag kang lilingon. Sa likod ng billboard, may nagmamasid sa'yo. May bata ring sumunod sa labas. Kailangan na ba nating ligpitin? Huwag niyo silang labanan ng direkta. Bigyan niyo lang sila ng leksyon. Hinto! Anong ginagawa mo? Pasensya na po. Nawalan lang ako ng balanse. Ay, sandali. Misunderstanding lang ito. Hindi ko po sinasadya. Paalis na ang target. Ituloy ang pagsubaybay. Huwag kayong gagawa ng ingay. Tito, kailangang malaman mo kung sino ang utak sa likod nito. Suisui. Hindi pwedeng basta na lang api-apihin si Suisui. Huwag kayong mag-alala, batang amo. Malaki po ang naitulong nyo ngayong araw. Huwag mo po munang sasabihin kina Daddy at Mami na lumabas ako ng bahay. Sige na po. Natatakot ako mag-alala si Mami. Sa pagkakataong ito lang. Ngayon, sumama ka na sa akin pabalik. Sige po. Bakit nagkaroon ng virus ang computer? Huwag kang matakot, Suisui.
Narito si Mommy. Hindi ka masasaktan ng masasamang tao. Mommy, nakatatakot ang cake na yun. Marami nang iniisip si Mommy. Hindi ko na siya pwedeng dagdagan pa ng alalahanin. Ikalawang tiyo. Tingnan po ninyong mabuti. Kilala niyo pa po ba ito? Pangpangzi huohu maskara. Lauer, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi pa rin po pwede. Hindi pa rin makaalala si ikalawang tiyo. 15 taon na ang nakalipas. Napakalaking kasalanan nito. Sa huli, dumating na rin ang kinatatakutan natin. May nalalaman po ba kayo? Labinlimang taon na ang nakakalipas, sa sangay ng pamilya C, ay may lumitaw na isang tuso. Nagsama ako ng mga tao para sikretong parusahan siya. Noong oras na yon ay nakasuot siya ng kalahating maskara ng fox, nakaluhod sa lupa at nagmamakaawa. Pilit siyang humihiling sa akin na palayain siya. Dahil naawa ako sa kanya noon, dahil na rin sa aming iisang dugo, ay palihim ko siyang pinatakas. At ang idineklara ko lang sa labas, ay nagkaroon siya ng aksidente. At mula sa talaan ng pamilya. Pamilya C ay tuluyan ko siyang inalis. Pangatlong kapatid. Huwag mo siyang pakawalan. Ngayon ay nagtutugma na ang lahat. Noong mga taong iyon, ang inalis na si Third Master C ay hindi naman pala talaga nawala. Hindi lang siya nabuhay, kundi palihim din siyang nagtatag ng sektang Xuanyi. Siya ang nasa likod ng sektang Xuanyi, ang tunay na utak nito. Senyorita, nahanap ko na. Sino? Ang kontak na iyon sa Business Street. Sinundan siya ng mga tao natin sa buong daan. At ang huling lokasyon niya ay tumigil sa bundok sa likod ng pamilya C. Saan ba mismo iyon? Sa may bundok, sa direksyon ng sementeryo ng mga ninuno. Dahil ang Third Master C ay nagtatago sa ilalim ng puntod ng pamilya, tiyak na hindi siya mawawalan ng proteksyon. Ngayong gabi, ay sisiyasatin natin ang puntod ng pamilya. Kuya, nag-aalala po ako para kay Daddy at Mommy. Kuya, ano nangyari sa kamay mo? Nasaktan ka ba? Maayos lang ako. Kanina, noong kinalas ko ang backup drone, hindi ko sinasadyang masugatan ang mga elis nito. Pero ang iyong kamay ay may kakaibang amoy. Hindi ito katulad ng amoy ng ordinaryong gamot. Nag-iimbento ka lang. Lumabas ka na muna. May gagawin pa ako. Sige po, magtrabaho ka na dyan, kuya. Kailangan ko nang mabilis na mahanap ang eksaktong lokasyon para matulungan ko si Mami. May pinto rito. Kailangan ko itong ipaalam kay Tito Linyang. Base sa remote positioning ng An-An, nandito lang sa malapit ang pasukan. Nahanap ko na.
Mukhang noong mga panahong iyon ay ang sektang Xuanyin ay gumawa ng mga eksperimento sa tao rito. Ang nanay ko noon ay dinala rin nila dito para subukan ang mga gamot sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hahaha, ang nanay mo noon ay nahanap din ang lugar na ito. Hahaha, ang nanay mo ay nakarating din dito noon, kaso lang nagmarunong siya, kaya sa huli ay tinapos ko ang buhay niya. Third Master C, nagtatago ka lang sa dilim. Balang araw ay pagbabayarin din kita. Ang yabang mo, sa kabilang buhay mo na lang sabihin yan. Masiyahan sana kayo sa inihanda ko na huling hantungan para sa inyo. Iba ang usok na ito. Huwag kayong huminga. Alis na! Naku po, may sunog! Daddy, Mommy, huwag kayong dumaan sa harapang pinto. Masyadong mataas ang temperatura doon. Pumunta kayo sa hagdan ng bato sa Hilaga. Gagamitin ko ang drone para ituro ang daan sa inyo. Kumanan kayo pagkatapos ng 30 metro? Mayroong lumang daanan ng tubig doon na pwedeng daanan palabas ng apoy. Huwag kayong hihinto. Hindi pa lumalabas si Mami. Mas mabilis pa ito kaysa sa kinalkula ko. Karamihan sa mga ebidensya ay nasunog, pero kahit paano, ay nakumpirma na ang kuta ng Third Master, si ay nasa ilalim mismo ng puntod ng pamilya. Pero tuwing bumabalik tayo, An-An ay mabilis na tumatakbo para sumalubong. Bakit hindi siya lumalabas ngayon? Bakit ganito kalala ang sugat mo? Mami, huwag po ninyong hawakan. Masakit. Masakit na nga pero kung ano-ano pang pinapahid mo, umupo ka ng maayos. Huwag na kayong mag-alala, Mommy. Kanina kasi, para tulungan kayong makaalis, noong binabaklas ko ang reserbang drone ay hindi ko sinasadyang masugatan ito. Gasgas lang naman ito, hindi malala. Kung gasgas lang ba ito, ako ang magsasabi niyan. Sa loob ng 2 araw, bawal mo nang hawakan ang computer at huwag mo na ring babaklasin ang mga walang kwentang bagay na iyan. Naintindihan ko po, Mami. Miss Nan, pinapapunta po kayo ni Master C. Sabi niya doon sa lumang base ay may mga bagong ebidensya. Magpahinga ka na muna ng maayos. Titingnan kita uli pagbalik ko. Opo. Ang tauhan ng Linwan ay wala na sa laro. Ngayon ay ikaw naman. Gusto ni Third Master C na tapusin ko ang bata? Hindi. Kunin mo siya. Ang kailangan ni Third Master C ay ang nasa kamay ni Nanyi na lihim na libro at mga dokumento. Kapag wala na ang bata, mababaliw lang siya. Pero kapag buhay ang bata, doon lang siya susunod sa atin. Hindi ba gusto ni Nanyi na malaman ang totoo? Kung ganoon, sabihin mo sa kaniya na ipagpalit niya ang kanyang anak.
Batang amo, si Miss Nan ay naghihintay sa inyo sa silid ng tiyo nyo. Hayaan niyo pong samahan ko kayo papunta roon. Sige po. Salamat, Uncle Guard. Maliit na bata, nagbabalak ka bang manlin lang? Sui-sui. Nailigtas mo nga ang bata, pero paano naman ang matanda? May gustong ipasabi sa iyo si Third Master si Young Master Anan. Simula nang hawakan mo ang itim na jade na iyon, ay pumasok ka na sa aming laro. Ang laso ng lobo, 7 araw na paghihirap ng puso, pagbibilang. Nagsimula na noon pang 3 araw ang nakalipas. Ang lason ng lobo. Isa na naman itong lason mula sa inang lobo, katulad ng nasa katawan ni Tio. An-an. Mommy, ayos lang po ako. Nangyari lang ito noong binubuksan ko ang tablet, nasugatan po ako ng itim na sticker doon. Sa itim na sticker na iyon, nandoon ang laso ng Firefox. Alam mo na ito noon pa, hindi ba? Binalot mo ng gasa para itago ang mga itim na marka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mommy, ayaw ko lang po na mag-alala kayo. Gusto ko lang pong tulungan ng lahat na mahanap ang lokasyon ni Third Master C dahil kapag nahanap natin siya, makukuha na natin ang lunas. Akala ko po ay aabot pa. Anan, makinig ka. Ililigtas ka ni Mommy kahit ano pa ang paraan, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Gaano pa karaming oras ang natitira? 7 araw bago maapektuhan ang puso. Mula nang pumasok ang lason sa katawan, aabot ito sa puso sa hating gabi ng 7 araw. Kapag umabot na ito sa puso, Ilang araw na lang ang natitira. 4 na araw. Magdadala ako ng mga tao para halughugin ang ilalim ng lupa. Huhulihin natin si Third Master C para makuha ang lunas. Ang kuta ni Third Master C, hindi pa natin lubos na natutukoy ang lokasyon. Kahit pa malaman natin ito, sa ginawa niyang ito, siguradong mayroon siyang nakahandang plano. Kapag nilusob natin siya, baka mapilitan siyang manira ng lahat. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin si Anan na magkaganito? Ang lason ng Firefox ay isang uri ng lason mula sa anak. Nagmumula ang lason ng anak sa lason ng ina. Kung walang lason ng ina na kokontra rito, tanging sa pamamagitan ng malapit na kamag-anak, ang koneksyon ng dugo, ang pansamantalang makakapigil dito ng 7 araw. May paraan na, ihanda ang gamutan at mga karayom. Nabasa ko ang mga nakasulat sa dulo ng medical book. Kapag nawala sa kontrol ang paraang ito, maaari kang mawalan ng malay dahil sa pagdurugo at sa malalang kaso ay mapinsala ang puso mo. Nanyi, hindi ko kayang panoorin ka na itaya ang buhay mo sa panganib. Ako ang ina ni An-an. Ang desisyong ito ay hindi kailangang gawin ng iba para sa akin. Babantayan ko ang pinto para sa iyo. Mommy, ang patla ng mukha niyo. Ayaw na po ni Sui-sui na iligtas niyo siya. Baka mawala na po kayo sa amin. Sui-sui, magpakabait ka, maayos lang si Mommy. Pumunta ka sa tabi ng kama, samahan mo ng mabuti si Kuya. Napigilan na ito pansamantala. Mommy! Nanyi, Maayos lang ako, hanapin mo si ikalawang tiyo. Huwag kang lalapit. Pangatlong kapatid, huwag mong gamitin iyan. Ang Firefox, walang silbi. Ang Firefox Soul Lead, kaya nitong pigilan, pero hindi nito kayang gamutin. Ikalawang tiyo, yung nasa loob ng katawan ni An-an na Firefox Poison, paano ba talaga iyon matatanggal? Hindi na iyon matatanggal. Noong nakaraan, ginamit ni Sektang Xuanyi ang pangatlong kapatid bilang sentro para magsagawa ng eksperimento sa Firefox Mother Poison. Ang Firefox Poison na iyon
ay mula lamang sa mother poison na isang uri ng mas mababang lason. Kaya pala pansamantala ko lang napipigilan ang kondisyon ni Anan. Hindi ko ito magawang puksain ng tuluyan. Paano natin ito tuluyang maaalis? Kailangan nating mahanap si Third Master C at makuha ang mother poison sa katawan niya. Magpapadala agad ako ng mas maraming tao? Hahalughugin namin ang bawat sulok? Mahanap lang siya. Kayo hindi nyo matatalo ang pangatlong kapatid. Hawak niya ang palasyo sa ilalim ng lupa. Lahat kayo, magpalitan sa 3 shift, i-search ang buong lungsod. Third Master, nagtitipon na ng mga tao si Simohan. Kung bigla silang lusob sa palasyo gamit ang kanilang mga tauhan, baka hindi namin sila mapigilan. Siguradong darating si Nanyi, pero hindi natin pwedeng hayaan na sumunod si Simohan kasama ang mga taong iyon. Sige, kunin niyo ang 2 bata at dalhin niyo sila sa akin. Hanggat hawak ko ang mga bata, hindi na natin kailangang kumilos. Si Nanyi mismo ang pipigil sa mga tao ni Simohan sa labas at mag-isa siyang papasok dito para magmakaawa sa akin. Magdagdag pa ng mga tauhan, bantayang maigi ang kwarto ng mga bata at lahat ng labasan sa lumang mansyon. Opo. Aayusin ko muna ang lagay ng 2 bata at pagkatapos ay agad tayong pupunta sa palasyo sa ilalim ng lupa. Sige, sasamahan kita roon. Ang usok na pampatulog ng sektang Xuanyi. Nakuha na ang mga bata. Third Master C, sa loob ng security system ng Pamilya C, may itinago siyang sikretong lagusan. Nagpalit na ako ng 3 grupo ng mga tao, pero hindi pa rin sila mapigilan. Ang kaalaman niya tungkol sa lumang mansyong ito ay mas malalim pa kaysa sa akin. Nanyi, ang 2 mong anak ay nauna na sa palasyo sa ilalim ng lupa. Dalhin mo ang lihim na libro. Kapag naglakas loob si Simohan na magsama ng mga tao, ngayon din ay tatapusin ko sila. Pupunta ako ng mag-isa. May mga ukit ng bato para sa daanan ng puntod ang dingding. Posibleng ito ang ilalim na bahagi ng libingan ng mga ninuno. Nakablock ang signal. Kailangang makaisip ng paraan para maipadala ang lokasyon kay Mommy. Kunin mo ang atensyon ng mga bantay. Itatapat ko ang relo ko sa butas ng bentilasyon para subukan ito. Ako na ang bahala dyan. Wow, ang dilim dito. Gusto ko nang lumabas. Gusto kong makita si Mami. Huwag ka nang umiyak. Ang ingay mo. Patahimikin mo na yan agad. Kapag ang ingay na ito ay narinig ni Third Master, siguradong lagot tayong 2. Nauuhaw ako. Masakit ang lalamunan ko. Gusto ko ng tubig. Kapag hindi niyo ako binigyan, sisigaw ako ng sisigaw. Sige na. Kukuha na ako ng tubig. Dito ka lang at magbantay. Darating na ang tubig. Huwag ka nang humiyaw. Gutom din ako. Isang araw na akong hindi kumakain. Gusto ko ng pagkain. Namimili ka pa talaga? Kapag hindi niyo ako binigyan, itutuloy ko ang pagsigaw at tatawagin ko si Third Master dito. Hindi ba takot kayong marinig niya? Ang hirap niyang pagsilbihan. Parang isang munting amo. Konektado na ang emergency location. Matagumpay na ipadala. Munting bata, mukhang mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Naglakas loob ka pa sa harap ko na magpadala ng senyales? Kunin silang 2 ngayon din. May hindi tama sa batang ito. Nagkukunwari lang ako. Pagdating sa lagusan, ikaw na ang bahalang humarang sa kanila. Kuya, huwag mong takutin si Suisoy. Gumising ka. Huminga pa siya. Gusto ni Third Master na makuha siya ng buhay. Kumuha kayo ng stretcher at ilabas siya.
Lumabas na ang lokasyon, nandito sila sa ikalawang palapag ng ilalim ng lupa. Sabihan ng mga pulis at ang grupo ng mga bantay, ihanda agad ang pagsagip sa kanila. Hindi maaari. Third Master C, siguradong nakabantay sa atin ang mga tauhan ni Third Master C. Kung magsasama ka ng maraming tao, mapapahamak sina An-An at Sui-Sui. Anong gagawin natin? Pupunta ako sa pangunahing pinto para kunin ang atensyon ni Third Master C at ng mga guwardiya. Magsama ka ng mga mahuhusay na tauhan, sundan nyo ang lokasyong binigay ni Anan, pumasok kayo sa lihim na pinto para iligtas sila. Anong ginagawa mo? Bilis, lakad. Hindi ko na po kayang maglakad. Natatakot po ako. Masakit ang paa ko. Huwag kang magkunwari. Kapag nagbagal ka pa, kakaladkarin kita. Lakad. Ang liit mong bata. Nagawa mo pang tumakas? Kuya, Huwag kang matakot. Siguradong darating si Mami at Daddy. Mami! Mommy, nasa ilalim ang tunay na palasyo. An-An, Nanyi, huwag ka nang lumaban. Kahit walang lason, hindi pa rin siya aabot bukas. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, dalhin mo ang hinihingi kong sikretong libro at mga dokumento. Pumunta ka rito sa baba at harapin ako. napigilan na ito pansamantala. Mami, sa baba ay ang sektang Xuanyi, ang totoong sentro ng pagsusuri ng gamot. Magtago kayo rito. Parating na ang daddy nyo kasama ang mga tao mula sa lihim na pinto para sunduin kayo. Mami, saan po kayo pupunta? Kukunin ko ang lunas. Nandito ang lihim na dokumento. Ibigay mo sa akin ang lason. Isang peke ba ang ibibigay mo para lokohin ako? Narito ang lason, ngunit ito ay nakakonekta na sa aking pacemaker. Kapag tumigil ang puso ko, agad na masisira ang lason. Kung gusto mo pang mabuhay ang anak mo, ngayon din, ibigay mo ang sarili mong buhay bilang kapalit. Parusahan mo ang sarili mong mga kamay. Huwag kang malikot. Eksakto ang dating mo. Magbabayad tayong lahat. Shield formation. Makinig ang lahat ng grupo. Nakalak na ang lahat ng labasan sa ilalim ng lupa. Pumapasok na kami mula sa labas. Oo, tama iyan. Pumarito kayong lahat at hinding-hindi na kayo makakaalis. Kailangang maputol ang kuryente mula sa labas. Kuya, bilisan mo! Pinutol nila ang kuryente. Hindi maganda ang hamog na ito. Huwag ninyong langhapin. Hahaha! Wala pang sino man ang nakakaalis ng buhay sa palasyong ito sa ilalim ng lupa. Kung hindi lang dahil sa inang kulisap na nakakabit sa pacemaker mo, ngayon din ay tatapusin na kita. Sige, saktan mo ako, pero idadamay ko ang anak mo. Huwag kang padalos-dalos. Gagamit ako ng karayom para kontrolin siya. Ang katawan na ito ay matagal nang binago ng inang kulisap. Hindi ako mapipigilan ng mga ordinaryong karayom. Iyan ay dahil hindi mo pa nakikita ang tunay na teknik ng manggagamot. Kuya, ang kamay mo. Mami?
Iligtas mo ang bata, ako na ang bahala rito. Pinaaktibo ng usok ang lason at ang tanging paraan ay gamitin ang pangunahing lason para labanan ito. Gusto mong kunin ang pangunahing lason ko? Ang lasong ito ay konektado sa daloy ng puso ko, isang maliit na pagkakamali lang. Ang dalawang batang ito ay siguradong mawawala na. Kasama ko. Dapat ka pang magpasalamat sa nanay mo sa iniwan niyang kalahating lihim na libro ng panggagamot sa akin. Ang kalahati ay para sa kaaway, ang kalahati ay para sa anak. Ang sinumang uminom sa lason ng librong iyon ay magiging sisidlan lamang. Iniisip mo ba na noong una ay tunay na lihim na libro ang ninakaw mo? Iyon ay sadyang ibinigay niya sa iyo upang protektahan ako, ang kalahating bahagi ng pekeng libro. Imposible. Dahil doon, naging manhid na ang katawan ko sa kahit anong lason. Ang nakamit mo ay hindi ang pagiging manhid sa lason, kundi ang pagpapakain sa pangunahing lason sa puso mo. Hindi ka sinasaktan ng lason sa loob mo dahil kinikilala ka nila bilang sisidlan ng pangunahing lason. Sisidlan ng pangunahing lason? Ang iniwan niya sa iyo ay ang pekeng bahagi, ngunit ang iniwan niya sa akin ay ang tunay na paraan ng pagkuha ng lason. Ang pangunahing lasong inalagaan mo ng maraming taon ay oras na para ibalik sa akin. Imposible! Malinaw na manhid na ang katawan ko sa lason. Paanong mangyayari? Paanong sisidlan lang ako ng pangunahing lason? Dahil sa simula pa lang, ang sinasanay mo na ay ang patibong na iniwan sa iyo ng aking ina. Ha. Kung mawawala man ako, huwag niyo ring asahan na mailalabas niyo ang mga ebidensya ng krimen sa sektang Xuanyi. Sektang Xuanyi, mayroon pang ibang magbabayad para sa akin. Nagsimula na ang proseso ng pagbura ng datos. 10 segundo na lang. Daddy, may panlabas na technical na signal na pumapasok. Ito ang teknikal na pangkat ng pulisya. Papasukin sila. Pigilan agad ang pagbura ng datos. Masusunod. 7, 6, Mommy, pindutin ang kumpirmasyon. 5, 3, 2, naantala na ang pagbura ng datos. Imposible. Sa ganoon kaikling panahon, hindi niyo sana nagawang ang mga impormasyon at datos? Ang mga file ng mga biktima, ang daloy ng pera, lahat ay nakuha na namin. Ang galing mo, anak. Paggamit ng mga tao sa pagsubok ng gamot, pananakit sa kapwa, pagkitil ng buhay, sa istasyon ka na magpaliwanag. Pusasan at dalhin na iyan. Ipasara ang underground na pasilidad. Nahuli ng pulisya ngayong araw ang isang malaking kaso ng iligal na pagkakulong at pag-eeksperimento sa mga buhay na tao. Si Linwan pala ay matagal nang kasabwat na kontrolado ni Pangatlo. Gumagamit ng mga tao para sa gamot. Sinaktan pa ang sariling kuya. Talagang nawala na sa katinuan si Pangatlo. Isang kasalanan, paano nagkaroon ng pamilya si Ko ng ganyang klaseng halimaw? Kung hindi lang sana ako naging maawain noon, para lang mapangalagaan ng dangal at pinabayaan siyang makawala, hindi sana nawala ang ina ni Nanyi, at hindi rin sana napahamak ang pangalawang anak ko. Matandang ginang si, wag mong gawin iyan. Nanyi, ako na isang matandang naging bulag, ang may utang sa buhay ng iyong ina, at may utang din ako sa iyo. Ang biktima ay ang aking ina, at wala akong karapatan na magpatawad para sa kanya. Noong itinanim ni pamilya, si ang binhi ng kasamaan, ngayong narito na ang mapait na bunga, kailangan ninyo itong tanggapin at pagbayaran. Nay, nahuli ko na ang taong nanakit sa inyo. Simula ngayon, pagkatapos ng lahat ng unos, wala nang muling makakapanakit sa inyo.